Let's open our Bible in the book of John chapter 5. John chapter 5. Verse 1. After this, there was a feast of the Jews. That was the feast of the Passover. After this, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now, therefore, there is at Jerusalem by the sheep market a pool. Sheep market, hindi yan siya merkado o tindahan. Yan ay lugar, sheep gate. Kung naalala ninyo yung isa sa mga tinuro ni Sister Ellen ba yan? Yung mga gate na yan. So yan ang isa, sheep market. Pero yan ay sheep gate. Kung saan doon naman nakapwesto yung mga, iba-iba kasing mga gate doon base sa pinag-aralan natin doon sa tinuro dati ni Sister Ellen. Sheep market, a pool. Mayroong isang pool doon, literally malaking pool yan. Parang sabi nga nila mga swimming pool. Just like a Pentagon, yung kanyang itsura. Which is called in the Hebrew tongue Bethesda. Bethesda means house of mercy. Bethesda, house of mercy. Because that place, having 5 porches, that is why Pentagon, at covered dyan ng colonnade, ang mga tao doon sila nagtatago, nag-cover, lalo na pag masama yung panahon sa area na yan, para sila ay maproteksyonan ng masamang weather. So, house of mercy, a public infirmary. Parang public hospital, lahat ng may sakit andoon sa may pool. In this lay a great multitude of impotent folk. Doon, maraming nakatambay, maraming nakahiga, maraming naiipon, mga klase ng sakit, impotent folk. Yung mga weak, mga sickly, mga helpless na klase ng mga tao, andoon sila lahat nakatambay. But before that, shall we pray? Lord, again, we are so thankful for the outpouring of the Holy Ghost this morning, Lord Jesus. Thank you for every souls na pinapadala mo sa church, for every healing na binibigay mo sa amin, Lord Jesus, sa mga kapatiran na patuloy nagpapagaling. Lord, we truly appreciate your mercy, your grace, your healing to all of us, Lord Jesus, pati sa aming mga membro ng pamilya. Lord, let your word always, our encouragement, our strength, our joy, let your word, Lord Jesus, ay siyang sumagot sa kung anuman ang mga needs namin today. And help us always, Lord, to follow your word, follow the word of God. Lord, bless your word this morning. We cannot do this alone. We need you, Lord Jesus, with all humility. In Jesus' name, we love you, Lord. We love you. In Jesus' name, amen. The title of our preaching, The Hands-on God. The Hands-on God. Ano ba sa yan? Sa Tagalog? The hands-on God. Yung talagang siya mismo yung nangangamay. Tama ba yan? Nangangamay. O siya mismo ang nagtatrabaho. So in this lay, a great multitude of impotent folk. Yung mga weakly, may sakit, mga helpless people, mga bulag o blind, halt. Yung mga hindi makalakad, mga paralyzed, mga lame, andyan yan lahat, weathered, yung mga mga tuyo, mga dry, mga nag-shrunk, mga paralyzed, andun lahat sa lugar na yan, waiting for the moving of the water, nagaantay na gumalaw yung tubig doon sa pool. For an angel went down at a certain season into the pool. Dahil mayroong isang anghel na bumababa sa certain season, hindi natin alam kung once a month, twice a week, once a week, once a year, twice a year, thrice a year,
4 times a year. Hindi natin alam kung kailan bumababa yung anghel and troubled the water, bubulabugin niya yung tubig. No, at sa pagbulabog ng tubig, whosoever then first, after the troubling of the water, stepped in, was made whole of whatsoever disease he had. So, karera ito. No, ito ay isang race ng mga may sakit. No, hindi ito race ng mga kondisyon sa buhay. Hindi ito pabilisan ng mga tao na lahat ng abilities, kakayanan nila, lahat pwede nilang magamit para sila ang manalo. No? Ang contestant dito, bulag, pipi, bingi, pilay, lumpo, paralyzed, hindi saan ka nakakita ng kompetisyon na ganito? No, mayroon tayo Paralympics. Pero lahat 'yon, mga well-exercised, talagang magaganda yung katawan, mga naka-wheelchair, pero hindi kagaya nito, grabe ang requirement, ano? Saan ka makakita na gusto mong gumaling, pero kailangan paunahan? No? Kailangan mauna ka at ang requirement, kailangan mabilisan, which is very opposite sa kanilang sitwasyon. No? Gusto mong gumaling, bilisan mo kilos mo. No? Yung tao na hindi na makabangon, kahit anong gawin mo dyan, kahit ako nga lang, nung nagsuka ng suka, at saka suka may libang pa. No? No, kahit ganito ang katawan mo, pag inatake ka ng ganon, kahit anong sabi sa'yo, tumayo ka na. Ay, tingnan natin kung kaya mong tumayo. No, hindi ka makatayo, putlang-putla ka na hindi mo alam, tapos sabihin sa'yo, bilisan mo na kasi pagdating doon ka gagaling. No, very opposite sa kanilang sitwasyon. No, sila ni Brother Philip, pumupunta dyan sa PGH, no, Philippine General Hospital. No, lahat ng may sakit sa buong Pilipinas, kung pwede lang idulog lahat dyan sa PGH. No, dahil maraming libre, matulungan ka, lahat halos ng mga equipment, mga machines na pwedeng gamitin sa iyong sakit, pwedeng andun na lahat. No, pero pag pumunta ka sa hospital, talagang depressing ang kondisyon. No, nakapila, lalo na sa mga government hospital. Huwag kang pumunta sa St. Luke's. Kasi pag sa St. Luke's ka pumunta, ang dating doon, para kang mag-hotel. No, ang labi, maganda, mabango, lahat. Pero wag ka, lahat yun, bayaran mo. No? Pag gusto mo naman, hindi ka pa nakapasok, sa entrance pa lang, maamoy mo na kaagad, amoy formalin, amoy kung ano-anong gamot. Yan, punta ka sa mga government hospital kasi amoy na amoy talaga yan. No, so pagdating mo doon, ang pakiramdam mo, depressing moments, loneliness, ikaw mismo parang bibigay ang kalooban mo na makita ang kondisyon ng taong may sakit at makita yung kondisyon ng taong nagbabantay sa may sakit, yung mga tao na nakaupo doon sa paligid, sa mga aisle, nakaupo, tulala. Why? No, bantay pa lang yun. Dahil yung bantay, nag-iisip kung saan kukuha ng pambayad, saan kukuha ng pambili, galing pa ng probinsya, hindi maintindihan, lahat halo-halo na very depressing. No, pag pumunta ka dyan. No, kaya pag mahina-hina ang loob mo, no, talagang bibigay ka sa sitwasyon na mayroon dyan. No, and this time, no, then first, after the troubling of the water, kung sino yung una na pagkatapos maitroubled, maigalaw, mabulabog, malabugay, no, ng anghel na bumaba galing sa langit ang tubig, pagkatapos niya na magalaw, ay biglang kung sino ang mauuna na makapag-dive, hindi natin maintindihan kung yung iba magda-dive na lang. No, basta siya ang mauna, siya ay gagaling. No? Kahit anong klaseng made whole of whatsoever disease he had. Kahit anong sakit mayroon siya, may cancer ka, sakit sa bulsa, sigurado hindi kasama rito. No? Physical infirmities, mga disease, lahat kasama. No? Kahit walang-wala ka na, basta pag ikaw ang nauna, ikaw ay gagaling.
Imagine, ilan kayo ang nakatumpok, nakapila doon, tapos kung sino ang mauuna ay siyang gagaling. No, napakahirap na klase ng requirement ito. No, at bakit naging ganito ang requirement? No, na pwede naman, pag nagalaw na at ang andun lahat, pwede naman dive sila lahat at sila ay gagaling. Pero ang sabi, ang sinong mauuna? No, ang hirap, ano? No, sa ganitong klaseng kondisyon. Hindi mo rin alam kung kailan darating ang anghel na bababa at i-move ang tubig. Hindi mo rin alam kung kailan. No, so just imagine, hindi mo alam kung kailan mangyayari ito, ikaw na nag-aabang, kakain ka rin, magsi-CR ka rin, matutulog ka rin, magpapahinga ka rin. Yung bantay mo pa kung mayroon kang bantay. No, yung kakainin mo, nasusuplayan. O sige, tambay ako rito, Jollibee lang ng Jollibee, padalhan mo ako rito, o McDonald's lang ng McDonald's, o Mang Inasal, lahat, Rice All You Can, lahat, bigay mo rito. No, doon ka lang. So, ang dami mong pwedeng i-consider para ikaw ang mauna doon, kung matimingan na lahat kayo nakatulog dahil sa pagod. No, ang tagal mo nag-aantay, ilang taong kang nag-aantay para gumaling. At dito mo nakasalalay kung dito ka galing, yung percentage na ikaw ay mauuna, parang tumaya ka rin sa loto. No? Sabi nga nila, ang computation, may tumataya ba sa loto rito? No, baka magkagulatan tayo, magkita tayo doon sa sa patayaan sa loto. Wag naman. No? Ay, pastor, napadaan lang. No? Huling-huli na, ay, pastor, napag-utusan kasi wala na talagang choice. No? Ang dami pang dahilan, pero ang sabi nga nila, mas malaki ang percentage na matamaan ka ng kidlat kaysa sa manalo ka sa loto. No? And that is reality dahil ang combination, napakarami. No? So, for an angel went down at a certain season into the pool and troubled the water. Whosoever then first, after the troubling of the water, stepped in, was made whole of whatsoever disease he had. So, walang isyo. Kung ano man ang sakit mo, kayang pagalingin. No, saan ka nakakita na kahit anong sakit, hindi na isyo kung ikaw ay kailangang i-CT scan, i-ultrasound, i-MRI, ano pang klaseng mga ginagawa dyan sa katawan natin, walang laboratory, no laboratory needed, no mga ibang findings pa sa katawan, basta ang gagawin mo lang, mauna ka, sureball na. No. Kung ano ang iniisip mo, kung paano ka mauna, yung iba ganun din ang iniisip. No, pari-pariho kayo ng iniisip. No, ang hirap, ano? Kung mag-antay ka dyan at mag-abang nagagaling, mamamatay ka dyan sa kakaantay. No, yan ang possible na pwedeng mangyari. And a certain man was there. Yung mga certain na ito, laging ano ito, no? Only a few. No? A certain man, a certain woman. No, sa dami ng in need, sa dami ng may pangangailangan, always certain man, certain woman. Only a few. No? Hindi lahat palagi. No, was there which had an infirmity 38 years. Ilang beses na natin napag-usapan nito. 38 years. Hindi sinabi dito kung ang sakit ba niya mula pinanganak hanggang sa dumating na siya ay 38 years old. O siya ba ay nabalda, nagkasakit, nag-lame, na-paralyze, tapos nagbilang ng 38 years. Di natin alam kung 60 na siya, 38 years old. No? Walang sinabi, basta yung kanyang kasakit ay 38 years na. Tayo, yung sakit natin sa ulo, ilang buwan na? No? Sakit sa bulsa, ilang taon na? No? Sakit sa kasukasuan, ilang taon na? No? Mayroon pa bang mas higit dito sa atin kaysa sa tao na ito na dala ang kanyang sakit for 38 years? Tayo, kunting masyado tayong spoiled sa Diyos natin. No? Na kunting sakit lang, Lord, Papa, no? Papa Jesus. No? Gusto nating magpalambing minsan, kunting nararamdaman, Jesus, Lord, no, Lord, pag umabot pa ito bukas, hindi ko nakakayanin. No, masyado tayong spoiled. No, masyado tayong kunting karamdaman pa lang, samantalang ang tao na ito, dala-dala niya for 38 years. Just imagine.
Dala-dala mo ng 38 years, no, siguro ang hope mo, ang pag-asa mo na ikaw ay gumaling, no, at pag ang tao, ganun lagi ang sakit, ano ang tendency niya? Kaysa siya ay mag-pray na gumaling, pero yung pain andyan palagi, ano ang sinasabi ng maraming tao? Lord, kunin mo na ako. No, hindi ko na kayang sakit na to kaysa magtiis ako. No. Sabi nga dati ng lola namin, na mama ni mama, sabi ni mama sa kanya, ay nay, no, kasi inaano na magna 90 years old na, akala nila aabot ng 100 para makakuha pa. No? Hanggang 90 lang. No? Bawat, ay nay, kamusta ka na? Sabi ng nanay ni mama, I feel, buhay pa ako. No? No? Gusto ko nang mamatay, Phil, pero ayaw pa rin No, kasi hindi na makakita, pandinig na lang. Gusto ko na Phil mamatay, no? Pero ayaw pa rin. No? Umabot pa rin ng 90 years old. No? Ano pa magkwento ng buhay ng may buhay. Oh, wala nang pandinig, pero yung tainga, malakas pa rin. No? Ibang klase. No, there and certain man was there which had an infirmity 38 years. So just imagine mga kapatid, yung naranasan ng tao na ito, hindi pa natin naranasan. No, and we are so thankful to God, Lord, na hindi na namin, Lord, we pray na hindi namin maranasan yung ganitong klaseng mga sitwasyon na naranasan ng tao na ito. But again, yung sickness ng tao na ito is not unto death, but again for the glory of God. No? At bakit umabot pa ng 38 years? Dahil ang Diyos ay may purpose. No? Pero sa part ng tao, napakahirap na magkaroon ka ng ganong sakit. Just like the woman with an issue of blood. No? Naubos na yung kanyang mga ari-arian. And 38 years, dala-dala mo ang sakit na yan. No? Infirmity. Anong klaseng sakit ito? Na mayroon siya na for 38 years, hindi man lang gumaling. Is it genetic o bacteria, virus, or anything? Hindi natin alam. Basta ang klaro dito, dala-dalain niya ito for 38 years. Verse 6, when Jesus saw him lie, bakit siya lang ang nakita? Ang sabi doon, multitude. Ang sabi doon, ang daming nakatambay, nakahiga lahat, o kung ano man ang kanilang mga pwesto, nakadapa, anything, nakaupo. Pero ang sabi rito, when Jesus saw him lie, nung nakita siya ni Jesus na nakahiga, no, doon sa kanyang sitwasyon, no, sa dami ng tao, siya lang nakita ni Jesus. At sa dami ng tao, tayo ang nakita ni Jesus. Lord, we are so thankful, Jesus, no, for being with us. Why? No. Sa lugar natin, ilang kaya tayo? No. Hindi, sa barangay lang natin, sa purok, sa street natin. Ilan kaya ang tao na mayroon doon? Tapos sa dami ng tao dyan, ikaw ang maspatan, ikaw ang makita, tayo ang makita ni Jesus. No, anong klaseng pakiramdam ang ganon, mga kapatid? No, na maraming sitwasyon, spiritually, hindi man physically, or physical infirmity ang dala-dala natin for many years. Spiritually, dala-dala natin yan. No, at nung tayo ay nakita ni Jesus, saka lang natanggal yung ganong klaseng infirmity sa ating pagkatao, especially yung ating mga kasalanan. No? Ano ang sabi ni Jesus? When Jesus saw him lie and knew that he had been now a long time in that case, hindi pa nga nagtanong si Jesus No? Nung tiningnan pa lang niya iniskan na kaagad ni Jesus. No, pag sa doktor, bakit ka nandito? No, Dok, may sakit kasi ako may sakit dito lagi tapos minsan gumagapang kung saan-saan. O kailan mo pa naramdaman yan? Dok, ganito may nainom ka na bang gamot? Lahat tatanungin bago kanya mabigyan ng bagong prescription. Pero si Jesus, iba. Pagtingin pa lang niya, nascan kanya na lahat. May problema ka sa puso, may problema ka, ang dami mong kasalanan, lahat ganito, ganyan, nascan na kita, 38 years mo lang dala-dala yan, okay. No, wala nang maraming usapan, wala nang maraming laboratory. No, wala nang maraming mga scan kung anong klaseng scan. Ito, gawin mo sa akin, balik ka sa akin, kasi ang isang CT scan ngayon, at least 5,000, 10,000.
15,000, lahat ng klase ng scan, pati bulsa mo, na-scan na rin. No, ubos na. No, kasi nadaanan ka ng scammer. No, ubos lahat. No, he had been a long time in that case. He said unto him, "Wilt thou be made whole?" No, sabi niya, gusto mo bang gumaling? No. Siyempre, yes kaagad. Ang sagot. No. Ano ang gustong sabihin ni Jesus, mga kapatid? Kung hindi mo kayang gumawa ng paraan na ikaw ay gumaling because of your infirmity, pero gusto mo, may tiwala ka sa anghel na gumagawa niyan, pag ginalaw yung tubig, ikaw ay may tiwala na ikaw ay gagaling. At galing sa akin ang utos na yan. Ang problema, hindi mo kaya. Gusto mong lumapit sa Diyos, pero hindi mo kaya. Tayo dati, ganun din, lahat ng paraan. Ginawa na natin. May pupunta ka pa ng ibang bansa, may pupunta ka pa, may magro-rosary ka pa, may luluhod ka pa, may kung ano na lang ang ginagawa natin. Baka sakaling tayo ay makalapit sa Diyos, pero parang hirap tayo na makalapit sa Diyos dahil sa kung anong klaseng infirmity mayroon tayo spiritually, ano ang ginawa ng Diyos natin. Hindi ka makalapit sa akin, ako ang lalapit sa iyo. No? Ako ang pupunta sa iyo because I know. No, dahil alam ko na may tiwala ka, dahil yung 38, yung tao na ito, hindi siya tatambay ng ganong katagal dyan kung wala siyang tiwala na siya ay gagaling. No, hindi tayo mananatili dito sa church, hindi tayo tatagal dito sa church kung wala tayong tiwala sa Diyos natin. No, hindi tayo tatagal dito. And God is always working on a hands-on basis. No, hands-on palagi ang Diyos natin. No, ginawa niya lahat. Pagdating ng 6th day, tama no? Pagdating ng, kinreate niya na lahat, pinrovide everything after that, sabi niya, iba ito. No, lahat kaya kong sabihin. Let there be, let there be, let there be, andun lahat. Pero pagdating na sa paggawa niya sa tao, doon pa lang sa creation, hands-on na siya. Sabi niya, hindi pwedeng salita lang ito, kailangan gawang ko ng ano ito. Kasi iba para sa akin ito. No, hands-on na siya kaagad. No, pagdating nila Noah, pagdating nila Abraham, pagdating nila Moses, lahat. No, ano ang style ng Diyos? Magpapadala ng propeta to guide them, to anoint them. No, pero ang Diyos hands-on na rin nung time na yon. Pero ang Diyos hindi pa nakontento sa kanyang style of working, manner of working. Hindi siya nakontento na propeta lang. Pagdating ng New Testament, anong ginawa niya? Hindi na ako kontenta na i-anoint ka lang. Hindi ako kontento na propeta lang magsasalita sa inyo. Lahat kayo pwedeng magkaroon. Anong ginawa niya? By the Holy Ghost that He has given us, mga kapatid, para sigurado ang Diyos na hands-on siya sa atin. Ano ang pinagkaiba? Ang hirap. Marami tayong mga kapatiran na Chinese dito. Mga negosyante. For many years. Lahat yan sila hands-on. No. Tayo na mga Pilipino, no. Number 1, tamad. No. 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 Sila, hindi yan sila papayag na may hahawak ng cashier. No. Yung pera mismo. No. Hindi yan sila papayag, halimbawa mga negosyo nila. Hindi yan sila papayag na basta na lang hahawakan ng isang empleyado o ikaw na dyan. No, ikaw. Ang gusto nila hands-on. No, kahit sinong negosyante, especially mga Chinese, pag tinanong mo, no, gusto mong magnegosyo? Oo, gusto namin. No, hindi, mag-hands-on ka. No, yung time mo, ibigay mo. Yung cashier, hawakan mo. Yung ganito, delivery, mga products, mga goods, mga purchasing, lahat, alamin mo yan, ikaw maghawak, mag-hands-on ka. Tayo ng mga Pilipino, kumita ng konti ang tindahan, ano ang gagawin natin? No, pabantayan mo kung kani-kanino, pabantayan mo sa katulong mo dahil ikaw magkakasino. No. Dahil kumita na ng konti. No. Tapos pag kumita ng konti, anong gagawin natin ng mga Pilipino? No. Bibili ka kagad ng kung ano-ano iniisip mo. May kotse, may bahay, ganito. Pati ang kapital mo, akala mo, kita mo. No. Dinamay mo na. O isama mo na yung tithes doon. No? Damay na. No? No, damay na. No, ganon ang style natin. No?
Kahit sa mga magulang, pag hindi tayo hands-on sa ating mga anak. No, nakwento nga ni Sister Ellen. No, kahit doon sa kanila, siyempre may mga, yung kanyang mga apo nyo na po yun, Sister Ellen, ano? Yung mga apo niya, lahat yun, may mga yaya. Kayang magbayad eh. No? May apo siya na hindi daw makausap ng hindi nakatingin sa mata, yung walang po, yung hindi mo maintindihan, hindi rin nila makausap ng maayos. No? At buong araw, halos ang nagbabantay noon, yaya. No, hindi naman natin minamasama ang yaya. Malaking bagay yan sila. No, hindi natin yan minamasama. No, pero sabi nga namin, just imagine. No, iwan mo yung bata, ikaw na magulang, hindi ka naka-hands-on, ang iniisip mo, kumita ng pera para mai-provide sa bata, pero oras mo wala, atensyon mo wala, hindi mo alam kung nakailang dulas na yan, nakailang untog na ang ulo niyan, nang wala ka pa, hindi naman yan ikukwento ng yaya na ganun ang nangyari sa kanya. Yung yaya, ibabad niya lang sa cellphone ng cellphone kasi yung yaya, busy rin sa kanyang personal pag wala ka. No. Tapos kung ang yaya, galing sa pinakamalayong tubuhan. Again, wag nating masamain ito, just an example. No, wala akong minamasama rito kasi marami rin tayong mga kapatiran dito na nagtatrabaho din sa loob ng pamamahay. Wala tayong minamasama rito. No, pero just imagine, iwan mo ang anak mo sa ganong klaseng sitwasyon. Anong i-expect mo? Na maturuan ng calculus, maturuan ng chemistry, maturuan ng geometry, trigonometry ang iyong anak? Hindi. Kung ano ang nakuha niyan doon sa pinakamalayong tubuhan, yan lang din ang kaya niyang i-provide doon sa bata. No? So what will you expect? Na ikaw na magulang, hindi ka hands-on, pag gano'n ang mangyari, no, malaki ang possibility na yung bata masira talaga. No? Ayun, sa negosyo, ganun din. No, mayroon kaming kakilala dati, nung gumanda na yung negosyo, nung ganda na ng kainan, ang laki na ng kinikita, no, natutong magbisyo. No, punta, kasino, iniiwanan yung negosyo, yung kahon mismo, iniiwanan sa mga bantay, sa katulong, laging walang benta, ubos ang pagkain, walang benta. No, pag alis ng katulong, truck yung dala na balikbayan box, pauwi ng probinsya. No, siya yung lumago. Hindi yung negosyo. Why? Hindi hands-on. No, sa kahit anumang bagay, pag hindi tayo hands-on, talagang malaki ang possibility na masira talaga yung bagay na yan. No, sa isang relasyon, pag hindi hands-on, ang relasyon hindi pwedeng may proxy. No, brother, wala akong time ngayon, ikaw muna ang papalit doon para mapunuan yung time. No, ikaw ang makipag-date, ikaw muna makipagkwentuhan. Walang ganon sa relasyon. It's always a hands-on, and we are so thankful to God. Kahit marami tayong pagkukulang, hands-on pa rin siya sa atin, mga kapatid, sa lahat ng pag-asikaso niya sa atin, no, by giving us the Holy Ghost. No, hindi pa ba sapat yung Holy Ghost na ibinigay niya sa atin para masabi niyang hands-on siya sa atin? No, personalize palagi ang kanyang pag-alaga sa atin. No, yung healing na ito na ginagawa ni Jesus sa atin, hindi natin yan ma-appreciate ng gusto kung hindi tayo nakaranas humiga dyan. No, dahil sa karamdaman na yan. Grabe ang takot mo. Grabe ang takot natin. Pupunta ka sa ospital. No, ilang linggo ka nang tormented, expecting na Lord, ano ang makikita sa CT scan, sa MRI, sa biopsy. Lahat na lang pumapasok na sa isip natin. And then after 2 weeks, after 1 week, lumabas yung result. Your only problem is your mind. No? Your way of thinking. No? Kulang ka ng pananampalataya sa akin. Kasi ang result, all negative. No? At pag nabasa natin na negative, anong pakiramdam natin? Lord, thank you. Lord, thank you. Andyan ka, lahat ng ito sinasagot mo. Lahat ng ito inaasikaso mo. No, at sigurado, alam ng Diyos na tayo may sakit. No, alam ng Diyos yan. Pero pagdating natin sa ospital, laboratory, lahat because of our prayers, dahil nagsusumamo tayo sa harapan ng Diyos natin. Mahal na Panginoon, Jesus, ganito. Lord, sana sagutin mo ganito. No, pag lumabas, negative lahat, okay ang result. Anong ibig sabihin yan? No, hindi magagawa yan ng doktor. No, hindi yan magagawa ng mga gamot na iniinom natin
na alam natin nakakatulong, pero kung ang Diyos hindi mag-decide na tayo ay pagalingin, walang mangyayari. And it's all under in the hand of our God, in the hands of our God. And we are so thankful that God, our God, is always hands-on to us. No, hindi niya inaasa sa kung kani-kanino, especially ang ating kaluluwa. No? Ang dami nating pagkukulang sa Kanya. No? Yung tithes natin na ito, ang dami nating pagkukulang dyan. No? And again, brother, tithes na naman, kailangan na naman siguro ng kapirahan, ano? No, pag ganito ang usapan, ano, sa part ko, para bang, pera-pera na naman ito. No? But this is my responsibility na kailangang sabihin. Kasi pag hindi ko rin sabihin ito, mga kapatid, to remind us everyone, ang Diyos maniningil din eh. No, ano, natakot ka? Hindi mo masabi? No, ano ang problema? Hindi naman, salita ko yan, akin yan. No, and my responsibility is just to remind, to share, no, kahit ang dami nating pagkukulang sa Diyos natin, kahit sa tithes na yan. No, kumuha ka ngayon. Oh, anong buwan pa lang ngayon? April. Pero ang plano mong ibigay na tithes, Lord, sa December na ako para isang bagsakan. No, ipunin ko to, bagsak ko. Di ba pagkukulang natin sa Diyos yan? No? Utang natin sa Diyos yan. Pero anong ginagawa ng Diyos natin, mga kapatid? Kahit ang daming pagkukulang sa akin ito, hindi pwedeng nasabihin ko sa Kanya, dahil may pagkukulang ka sa tithes, so every 5 minutes interval, saka ka lang hihinga. Ano? Antay ka muna. Mabuti, hindi ganun ang Diyos natin. Kahit ang dami nating pagkukulang sa Kanya, Lord, still, hands-on ka sa amin, sa lahat ng pag-asikaso. No, ang Diyos natin hindi nanunumbat. No, hindi niya sasabihin, dahil nagkulang ka ng tithes, nagkulang ka ng offering, paglabas mo dyan, ayan, mabubungguan na yung sasakyan, yung motor mo, dahil nagkulang ka sa akin. Hindi ganun ang Diyos natin. Hindi siya nanunumbat. No, hindi siya kagaya natin. Na kunting problema, lahat na lang, halongkatin mo. No, sa mag-asawa, nabasag lang yung baso. No, nagsisi talaga ako. Baso lang nabasag. Lahat na lang ng pagsisisi, ginawa mo na. No. Sa bahay ngayon, may style. No. Pag nabasag yung baso, nabasag yung pinggan, titingnan ka kaagad. Pagtingin ko, Huwag kang mag-alala, bibili tayong bagong baso. Di tapos ang usapan. No? Wala nang marami pang kung ano-anong mga usapan. Pag ano na, ano na yan kaagad. Okay na kaagad ang usapan. But Lord, we are so thankful. Dahil sa lahat ng ginagawa mo, hands-on ka sa amin. Hindi mo pinaubaya ang aming kaligtasan sa iba, sa anghel. Hindi mo pinaubaya na iba ang magbayad ng dugo mo doon sa cross. Kung hindi, ikaw mismo ang gumawa nito. No, dahil pati ba naman ito na ikaw magbayad, hands-on pa rin. Lord, we are so thankful for doing that to us. For by grace, we are saved. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. No, ang sabi ni Jesus doon sa lalaki, sabi niya, wilt thou be made whole? Sabi niya, gusto mo bang gumaling? Pero anong sagot ng lalaki? Yes? Hindi. Ayan, pag binasa natin, hindi siya nagsabi kaagad, yes! No, number one, hindi niya kilala si Jesus Christ. No, malay mo ba kung isa lang yun doon sa nakikiusyoso sa may sakit? At nilumapit sa iyo at sinabi sa iyo, gusto mo bang gumaling? No? Pwede ka namang sumagot, ano sa palagay mo? No. Tatambay ba ako rito kung ayaw kong gumaling? No. 38 years. No, I've been here, walang nangyayari, pero ito, ako ay determinado, kaya ako nandito dahil gusto kong gumaling. No. Kaya tayo tumatagal sa church, mga kapatid, because number one, gusto nating gumaling. No, pagpasok natin dito, grabe ang sakit natin spiritually. Physically, ang daming may sakit sa atin. Pero nung time na andito na tayo, ang Diyos maraming way. Kung kaya mong pumunta sa Diyos,
ang Diyos gagawa ng paraan. Kung hindi mo kayang lumapit sa Diyos, pero gusto mo, dahil may mga physical infirmities, maraming mga hadlang, ang Diyos gagawa ng paraan na siya naman ang makalapit sa atin. No, vice versa. Pero ang sabi ng impotent man sa verse, sa verse 7, the impotent man answered him, Sir, hindi niya pa kasi kilala si Jesus eh. I have no man. No, wala na akong kaibigan dito. No, wala na rin akong pambayad para may magbantay sa akin at itapon nila ako kagad sa tubig para akong mauna. Walang gagawa niyan, sir. Wala na. I have no man. When the water is troubled, pag nilabugay, pag nagalaw na yung tubig to put me into the pool, no, walang tao na gagawa sa akin yan. But while I am coming, another step it down before me. Sabi niya, nakita natin yung hopelessness, yung sitwasyon na napakalungkot. Lord, gusto kong gumaling at ang sitwasyon ay yun lang na makalapit ako ng mauna dyan. Pero Lord, hindi ko magawa dahil palapit pa lang ako, may nauunang iba. Nakita yung hopelessness na bagay na yun, na gusto mong may paraan ka rin pero hindi mo magawa. No, and for 38 years, nakita ng Diyos, nakita ni Jesus na gusto niyang gumaling at hindi niya kaya. Anong ginawa ng Diyos, mga kapatid, ni Jesus? Siya na mismo ang gumawa ng paraan. No? And Lord, thank you sa mercy mo. No, thank you sa awa mo, Lord Jesus. No, we thank you, Jesus. Na marami sa atin, inabot ng Diyos, napunta tayo sa church, and for a while, nagkaroon tayo ng mga hindi maintindihan, umalis tayo sa church. Pero pag alis natin sa church, anong ginawa ng Diyos natin? Inabot pa rin tayo dyan sa labas para maibalik tayo dito sa loob. At pagbalik natin dito sa loob, huwag naman nating sayangin. Huwag naman nating, kasi marami nang gumawa niyan sa church. Ang tindi nung sakit na ramdaman, mamamatay na sa kanyang sakit. Lumapit sa Diyos, tinanggap ng Diyos, tinanggap ng church, bumalik dito, pagbalik dito, gumaling, nung lumakas na, nakaisip ulit na umalis. Pero kaya yung mga tao na bumabalik sa church, ang risgo ng church mismo andoon. Why? Ang taas ng risgo. Ito bumalik. Ano ang kondisyon nito sa labas? Anong takbo ng espiritu nito? Tapos tatanggapin natin dito for the sake na ito ay maayos ulit ang kanyang kaligtasan, tumino siya ulit sa harapan ng Diyos. Kaya siya tinatanggap, wini-welcome natin kung ano man ang kanyang naranasan doon dahil nakarealize siya na gusto niyang bumalik at lumapit sa Diyos. So tinatanggap natin, pero mataas ang risgo niyan. Dahil pag dito na ano ang nangyayari, minsan nakakadamay pa ng iba. Pag alis niya ulit, ang dami pa niyang nadamay. No? Pero tinatanggap natin yung risgo na yun, baka sakali ito makasama rin sa rapture. No? Huwag nating sayangin, mga kapatid, na pag tayo pinagaling na ng Diyos, huwag nating sayangin na tumalikod ulit sa Kanya. Na parang wala lang, why? Akala mo hindi ka na magkakasakit ulit? No, pag nagkasakit ka ulit, baka hindi ka nabigyan ng Diyos ng chance, dire-diretso na yan. At ang mga resources na mayroon tayo, remember mga kapatid, marami sa atin, dumating sa church, talagang walang-wala. But because our God is a hands-on God, lahat ng mayroon tayo sa buhay, siya ang nag-asikaso. Dati masaya ka na nagko-commute ka lang dyan, dahil sa katuwaan ng Diyos, na please natin siya, ano ang ginawa ng Diyos? Okay, magbisikleta ka muna. Pagkatapos ng bisikleta, nag-desire ka ng single na motor. May motor ka na ngayon, kahit yung patakbo-takbo mo dyan sa kalsada, parang ahas. Kung saan-saan ka makalusot. Still, pinutriksyonan tayo ng Diyos na wag mamatay dyan, wag masira. Inalalayan tayo ng Diyos. Maya-maya, dekotse ka na. Maya-maya, okay na, pati di bangko ka na ngayon, na dati sa London,
No, dati sa 5'6", no, dati yung dumadayo sa iyo, yung may balbas na may no, yun lagi. Ngayon di passbook ka na, no, di ATM ka na. Lahat yun, mga kapatid, Diyos natin ang may gawa. No. At pag nangyari yan, because we have a hands on God, but always remember, no, yung sabi pala dyan ni David, that in my prosperity, I shall never be moved. No, ang comment pala dyan, na sinabi ni David dyan, hindi to, para magkaroon siya ng humbleness. Nung time na ginawa niya yan, gusto niyang ipagmayabang yung kanyang sarili. No? No? In my prosperity. No? Pag tayo, because God rewarded us of our faithfulness. No, ang ganda ng paglilingkod natin sa Kanya, walang-wala tayo dating. Now na ang Diyos natuwa sa atin, ni-reward niya ang lahat ng faithfulness natin sa church. Now that we have that resources, no, may laman ang bangko mo, no, may laman ang bulsa mo, kung gaano tayo ka-faithful before na wala pa tayo, now that God has rewarded us, no, mas lalo tayong magsigasig. No, mas lalo tayong kumapit sa Kanya. Why? No, kung hands-on ang Diyos natin, dapat hands-on din tayo sa Kanya. Hindi po pwede na ang paglilingkod natin sa Diyos, andyan ka ngayon, mamaya, wala na naman, andyan ka, wala, ganito. Why? Kasi mayroon ka ng inaasahan. Lord, kahit wala ako ngayon sa church, kaya ko na. No, hindi po pwedeng ganyan. No, hindi pwedeng may mag-proxy dyan sa atin sa upuan na yan. No, hindi pwedeng mayroong ibang kakargo ng ating pwesto dyan sa upuan, hindi dapat ganon. And the more na tayo ay binibless ng Diyos, the more na tayo ay mas lalong kumapit sa Kanya at huwag magtiwala sa kung anong mayroon tayo na binigay ng Diyos sa atin. No. The blessing of the Lord, it make it rich, but He added no sorrow with it. Pero yung blessing na yan, pag dyan tayo kumapit, that blessing will become a curse. No, magiging sumpa ang biyaya na yan. Why? No, nakakalimutan natin bakit tayo kumakapit sa biyaya na yan. Huwag tayong kumapit dyan sa biyaya kung hindi doon sa nagbigay niyan. No, huwag dito. Why? Napakasatel ng heart natin. Napakasatel ng puso, ng isipan natin. Kung ano yung way ng paglilingkod natin sa Kanya, walang-wala tayo dati. No, wala tayong kakayanan, ultimo pa masahe kung saan-saan natin kinukuha. Now that God, no, dahil nakita niya, nag-reward siya sa atin dahil sa katuwaan niya. No, ngayon na mayroon na, the more pa tayo. Hindi pwedeng, Lord, nawala na ako ng gana. No, kasi ano na eh. No, kahit hindi ako pumunta sa church ng 1 taon, no, kaya ko na. No, pag ganon ang takbo ng isip natin, madidisgrasya tayo, mga kapatid. We say, praise the Lord. So, conversation ang kanilang ginawa dito. Sabi niya, Jesus said unto him, no, dahil lang sabi niya, Lord, wala eh. No, hopeless na eh. No, wala nang pwedeng gumawa sa akin yan. Wala nang pwedeng may gagawa lang siguro niyan. Dati may gumawa niyan kasi may pera pa ako. No. Pag ikaw walang pera, tapos pag nagkasakit ka pa, no, yung nga yung prayer natin palagi. Lord, di ba rin ng walang maraming pera, basta walang sakit. No. Kasi pag marami kang pera, marami ka ring sakit, mauubos din yan. No, mapupunta lang dyan sa lahat. So Lord, okay na sa amin yan. Pero mas maganda yung wala kang sakit, tapos may pera ka pa, Lord, sobra na yan. Lord, no, why? No, biyaya, gift sa atin ng Diyos yan, mga kapatid, but when we have that, pahalagahan natin ang nagbigay niyan. No. No, Jesus said unto him, rise, take up thy bed and walk. Ibang klaseng Diyos talaga ito, mga kapatid. No, walang Diyos na kagaya ng Diyos natin. No, just like Jesus, no, beyond compare, no, yung dating Diyos na mayroon tayo, no, pinapakinggan ba tayo? Hindi. No, pero saan natin na-appreciate ang Diyos natin? Saan natin na-appreciate si Jesus, mga kapatid, nung dumating na tayo sa church na ito?
No, lahat ng kanyang ginagalaw. No, ganun lang kasimple. And Lord, we are so thankful na wala nang maraming usapan pa, wala ka na palang pera, so wala kang pambayad sa akin, hindi kita ikaw, no, ang dami mong laman ng pera sa bangko, okay, ikaw muna mauna, no, ito, donation lang tayo rito, no, donation lang, no, yun ang pwede. Pero sa Diyos natin, mga kapatid, wala nang maraming problema. According to the desire of our heart. No, kung ang desire mo na gumaling dahil may tiwala tayo sa Kanya, God will give it. No, at gagawin ng Diyos natin yan. Wala nang maraming balakid, wala nang maraming mga harang pa. Ganun lang kasimple. Nakita ni Jesus na siya ay may sakit. Ang sagot ni Jesus, okay, bangon. Saan ka nakakitang doktor na ganyan? No? Nasasabihin lang sa'yo, 38 years na akong nakahiga dito, bangon. No? Saan ka nakakita niyan? And Lord, many times, hindi kami makabangon. Lalo na sa mga senior citizens natin na ang dami ng nararamdaman. Pag bata ka pa, pag upo mo, no, may pa, lahat na lang ng, no, mga, pero pag senior citizen, pag ganon, hindi na yun may balik ng diretso kaagad. No, tapos, bibilangan mo lang segundo. No, konting sakit, hindi na maitaas, ganito lahat. But Lord, yung mga senior citizens namin, thank you so much, Lord Jesus, for being with them. For being with them, Lord Jesus, that every time, every morning na pag gusto naming bumangon, nakakabangon kami. No, nakakabangon kami, Lord Jesus. No, thank you, Jesus. No, take up thy bed and walk. No, sa atin na walang sakit, minsan hindi mo na, parang ano na lang to, parang wala na lang sa atin. Pagbangon mo, Lord, thank you, Jesus. No, parang wala na lang. Pero sa mga kalagayan, just like Brother Dennis, Brother Lito, no, na hindi makabangon, hindi makatayo, at pag yan, ano kaya ang kagalakan ni Brother Dennis nung time na yon? No, kasi yung sakit niya, pabagsak ng pabagsak yan, walang gamot. No, mga iniinom niya, lahat ng yan, pampahaba na lang yan. Yung nakahiga ka na lang ganon. Tapos maya-maya, kaya mo nang tumayo. No? Sa walang sakit, hindi mo yan ma-appreciate. Pero pag ikaw andun sa kalagayan na yan, anong klaseng pasasalamat kaya mayroon ka sa Diyos na, Lord, thank you, Jesus. No, we're able to rise up. We're able to walk. No, take up thy bed. No, importante pala, no? Pag tayo bumangon sa higaan, iligpit natin yung higaan natin. No? Kahit si Jesus may disiplina. No? Sabi niya, pagbangon mo, para hindi makalat, magligpit ka muna. Bago ka mag-walk, bago ka tumalikod, bago ka gumawa ng kung anong bagay, iligpit mo muna kung ano yung mayroon doon. No? Rise up, take up thy bed. Ang mga kabataan, mga kapatid, mayroong isang sundalo nagsabi, no, a former general ng US. Sabi niya, if you want mga accomplishment, mga ganon, and the training starts in the home, sabi niya, ang training nag-uumpisa pagbangon mo pa lamang. No, simple accomplishment. Pagbangon mo, iligpit mo kaagad ang mga gamit mo. No, yung mga pinagtulugan, mga unan, lahat. No, pag makati na yung unan, alam mo nang gagawin. No. Pag ang unan mo, yung dating puti, ngayon puro na puro brown, puro lahat na. No. Tapos sa atin pa naman, that is why it is very important na sa pagtulog natin na kailangan malinis yung pati mga paa natin na yan, no, nahugasan, no, kasi marami rin sa atin gustong-gustong ikuskus yung mga paa natin. No, habang natutulog, no. Pagdating mo, pagtingin mo sa kumot mo, nalabahan ko to No. Yung ginaganon mo sa paa mo, pagising mo na sa mukha mo na yan. No, maya-maya, ba't ang kati ng ano ko? Kalahating taon na yung kumot mo at saka ang ano mo. No? Kung saan-saan tayo galing. No, just imagine. No? Kaya yung mga kabataan, we say praise the Lord, no, malapit na tayo. Kaya yung mga kabataan natin, mga kapatid,
no, to discipline them, no, inuumpisahan talaga natin yan sa loob ng pamamahay. No, unti-unti, pag kaya na nilang humawak ng kutsilyo na hindi sila masugatan, no, kaya nang maghiwa-hiwa ng mga gulay, ma-expose mo na yan sila dyan. No, pero wag mong pabayaan, bantayan mo talaga. No, kung masugatan man sila, no problem, basta wag lang yung wag lang nasaksak o na walang problema yan. Part of their training. No, wag nating saluin ang lahat ng comfort ng mga anak natin. No, kasi paglaki niyan, laging comfort, hindi nasabak sa lahat ng pwede nilang mapagdaanan, lahat ng problema nila, saluhin natin, problema natin paglaki yun. No, hayaan natin sila dyan, hayaan natin silang matuto. O just imagine, no, dinala namin sila sa Balintawak. Ay doon kasi kami namimilingki ng gulay, halos every week. O sama silang dalawa, in-expose namin sila doon. O sige anak, basta huwag kayong lalayo. No, andyan lang kayo. Sunod lang kayo. Nung yung panganay, sinama nila si Russell doon sa katayan ng mga baboy. Siyempre, yung mga karne doon, mga dugo ng mga karne. Pagdating doon, sabi ni Ate Hazel, nahihilo na ako. No? Sabi niya, yung nakikita niya yung mga dugo, sabi niya, yung amoy, sabi niya, Ate Hazel, si Bautista Hazel, may pang-amoy ba siyang dala noon? Sabi niya, mabuti, naka-recover. No? Pagdating naman doon sa gulayan, sabi naman ng bunso, tuwan-tuwa yung bantay. Sabi nung tumawa yung bantay. Sabi ng bunso, wow, what a nice white carrot. White carrot. Mayroon na palang gano'n. Anak, labanos yan. Why? Love you, nak. It's better. But why? Doon nagsisimula yon. Hindi pwede na lalaki tayo na hindi natin, wala tayong kamuang-muang sa paligid natin. Undisciplined, always. Huwag nating saluin. Tayo na mga magulang, hands-on din tayo sa pagpapalaki ng mga anak natin. Hands-on tayo sa tama. Hands-on tayo sa tamang disiplina, sa tamang example. Huwag mong idadahilan. Kung ang tatay mo manginginom, ganun ka rin. Hindi mo pwedeng idahilan. Kung ang tatay mo magnanakaw ka rin. No! Pwede kang maiba. Hindi pwedeng pariho. Why? Choice natin yan. Pero pag ang example na nakita lagi ng bata doon sa magulang, laging nagmumura. What kind of example? Na tayo na magulang, ganun ang ginagawa natin. Hindi pwedeng ganun, mga kapatid. Hands-on tayo sa tama. Hindi yung kunting baratiya kagad. Alam mo yung baratiya, 2x2? Sa amin ng mga Ilonggo. May mga magulang, ang gamit nila, 2x2 o baratiya. Yung 2x2 na, tapos yung, yan yung pangpalo. Minsan sa ulo na yung, wala talaga. Say, praise the Lord. So, and immediately, rise up or rise, take up thy bed and walk. Bumangon ka, take up thy bed. Hindi na in-entertain ni Jesus yung kanyang paliwanag dito. Hindi na inano ni Jesus. Diretso na. Kung ano ang solusyon sa kanyang sitwasyon, always God immediately, yun ang kanyang ginagawa sa atin, mga kapatid. At pag ang Diyos sumagot sa problema natin, hindi half-half, hindi 3/4, hindi 25%. Pag ang Diyos sumagot sa problema natin, always 100%. Pag sinagot niya ang problema natin, hindi hati-hati. Why? Kaya niyang sagutin lahat. Ay, ito, ganito munang gamot mo. Pag hindi umubra, balik ka sa akin kasi babaguhin natin. Why? Eksperimento ka lang din eh. Ganun naman. Hindi ka gumaling, o sige, palitan natin, ganito. Sa dami ng nainom mo, may tama naman. But again, and immediately, the man was made whole.
Remember, for 38 years. And immediately, kaagad-agad, ura-urada, yung tao na ito ay gumaling. No? Saan ka nakakita na ganong klaseng doktor, mga kapatid? Lord, just say a word. Just say a word and we shall be healed. No? Sabi nung centurion, anong sabi niya, Lord, di mo na kailangan pumunta. Nung naintindihan kita dahil ako may mga tauhan din. Pag ako nagsalita, sa kanila may mangyayari kasi sinusunod nila, ganun ka-powerful ang salita. Sabi niya, Panginoon, ako ganun din. Magsabi ka lang kasi naintindihan ko na magsabi ka lang may power yan at gagaling na kaagad yung anak ko doon sa bahay. No, just say a word. No? At ito lang ang salita, mga kapatid, na very powerful. No? Pag tayo, nakailang sabi ka na eh. No, nakailang pray ka na, walang nangyayari. No? Lord, lahat na lang, nadurog na yung tao sa kaka-pray over mo ng, lahat na lang, walang nangyayari. No. Pero sa Diyos natin, simple lang, rise, wala nang maraming arte. No. At hindi kailangan ng Diyos ng recognition, hindi niya kailangan ng acknowledgement, no, hindi niya kailangan ng mga kartulina, mga trapal, mga poster na kagaya ng politiko natin sa ngayon. No. Na kailangan makilala sila kung sila may ginawa na konti. No. Anong sabi ni Vico Soto? Anong sabi ng presidente? Walang negosyante, walang politiko na bibitaw ng kahit kapirasong piso ibigay sa iyo na galing sa kanilang bulsa. No? Lahat ng binibigay nila galing yan, no, sa pera, sa tax natin. Pero bago nila ibigay sa atin, at least 50% nakuha na nila. Ganon ang realidad. And immediately the man was made whole and took up his bed and walked, and on the same day was the Sabbath. No, just remember, mga kapatid, nung time ba tayo pumunta sa church, wala tayong sakit spiritually? Ang dami. No. Pero nung tayo napunta sa church, God has given us the Holy Ghost. We are baptized in the name of Jesus Christ. Pagbangon natin dyan sa baptistry natin na yan. No, pagbangon natin, no, para tayo nag-rise up, no, take up thy bed and walk. Pag-angat natin dyan, mga kapatid, that is why, no, paano naman? Ikaw hindi mo masyadong ma-appreciate kasi bata ka pa na-baptize. Paano naman yung 50 na, 60 na, 40 na, 30 na na-baptize, na ang dami ng kasalanang ginawa, baldado na ang espiritu, pero pag-ahon natin dyan in the name of Jesus Christ, no, anong nangyari, mga kapatid? No, hindi natin ma-imagine kung anong klaseng pakiramdam ang naramdaman ng tao na ito na for 38 years, dala-dala mo ang sakit, tapos bigla ka lang sasabihin, bangon! At pagbangon mo, ikaw ay magaling na, Lord, it's too much. No, we are so thankful, Lord Jesus. No, took up his bed and walked, and on the same day was the Sabbath. No, hindi issue sa Diyos kung Sabbath, day of rest, na ikaw ay pagalingin. Ang issue sa Diyos na ikaw ay kaya niyang pagalingin. Pero ang issue sa mga Pariseo, sa mga Sadducees, no, sabi niya, daanan lang natin ito, 5 minutes. Then the Jews therefore said unto him that was cured, it is the Sabbath day. No, dapat walang galawan ngayon kasi Sabbath day ngayon. Walang trabaho, dapat pahinga lang. No, said unto him that was cured, no, yung pinagaling na, it is not lawful for thee to carry thy bed. 38 years na akong hindi makaalis sa higaan ko. Tapos ngayon na nakatayo ako, hahanapan mo pa ako ng mali. No, ngayon ko lang nabuhat to for 38 years. Hindi mo ba ako mapagbigyan? Ang nakita mo pa rin yung violation ko. Anong klaseng mga tao itong mga Pariseo na ito? Hindi kayo natuwa. No? Anong sabi ni Jesus sa mga Pariseo, sa mga Sadducees? Sabi niya, okay yan, nagbibigay kayo ng tithes nyo, nagbibigay kayo ng offering nyo, na master nyo na yan, pero ang kulang sa inyo, wala kayong pagmamahal. No? Ang sabi ni Jesus, no, why? No, hindi pa sila natuwa. Ikaw 38 years nang nakahilata dyan, hindi ka makabangon kahit gusto mo, hindi mo maligpit ang higaan mo, tapos nung pinabangon ka na, nahanapan ka pa ng mali. Anong klaseng kaluluwa, espiritong mga tao na ito? Anong klaseng mayroong pag-uugali na nahanapan pa nila at ang gamit pa nila Word of God mismo? Application ng Word of God na mali.
No, andyan sa Facebook, grabe ang ano dyan. No, may mga skandalos na mga videos dyan, yung mga ibang pastor. No, just imagine, pag hindi ka nagbigay ng tithes. No, papahiyain ko talaga kayo dito, hindi ka nagbigay ng tithes. Yung tao na hindi nagbibigay ng tithes, pinapatay ng Diyos kaagad. No, no. Ikaw, di kotse ka. No, di kotse ka, pero ang tithes mo, ano lang. No, saan ka nakakita niyan? Ano talaga, yung garapalan talaga na klase ng ano? No? No? May project tayo, hindi mo alam. No? No? Talagang, ibang klaseng ano ito? No? No? What kind? No? So he answered them, sa verse 11, he answered them, he that made me whole, the same said unto me, take up thy bed and walk. No, sabi niya, yung nagpagaling sa akin, yun ang nagsabi sa akin. No, na bangon, take up thy bed and walk. Verse 12, then asked they him, what man is that which said unto thee, take up thy bed and walk? No, sinong tao yan? Anong klaseng tao siya? No, nagsabi sa iyo niyan. And verse 13, and he that was healed wist not who it was. No, hindi niya alam kung sino ito. For Jesus had conveyed himself away, a multitude being in that place. No, lumayo kagad si Jesus Christ, hindi na nagpakita doon sa karamihan. No, hindi ka pa nakapag-thank you doon sa gumawa niyan, na wala na kaagad. Pero ang importante, pinagaling ka. Pero sa atin, mga kapatid, na pinagaling ng Diyos physically and spiritually sa lugar na ito, huwag natin siyang iwanan at talikuran sa lugar na ito. Magpatuloy tayo, mga kapatid. Why? No, ang ginawa ng Diyos sa atin dito, pinagaling niya tayo spiritually, physically, at hindi siya tumalikod kaagad. Hanggang ngayon, hands-on pa siya sa atin, mga kapatid. That is why tayo rin ay maging hands-on sa paglilingkod natin sa Kanya. Verse 14, afterward, Jesus findeth him in the temple and said unto him, behold, thou art made whole. No, ikaw ay magaling na. Sin no more, lest a worse thing come unto thee. No? That is why mini-maintain natin yung holiness natin, yung separation natin from the world, na kung ano man yung mga kasalanan na mga nagawa natin at naibaon na yan dyan sa baptism in Jesus' name, ano ang advice ni Jesus? Sin no more. No? Kasi sabi niya, pag bumalik ka sa mga kasalanan mo, hindi lang yan ang pwede mong maranasan, mas malala pa. No, why? Spiritually. No, kung ano man yung mga dati natin, huwag na nating balikan, mga kapatid. Last verse, the man departed and told the Jews that it was Jesus which made him whole. So once again, Lord Jesus, thank you so much, Lord, that you are always hands-on to us. Thank you, Jesus.